Alam niyo po napaka hunyango nitong si Kulaong. 1 minute kaya niya maging mabait. After 1 minute na yon kaya niyang magmumura, maging demonyo. Another after 1 minute na naman, magugulat kayo, nagsasalita ng Bible verse, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Pagkatapos nun, magmumura ulit, magagalit, magwawala, magmamaoy. Tapos pagkatapos nun, magiging mabait ulit. Ganyan po siya. Dual personality. At ito pong si Kulaong, talagang ano po ito, talagang nakikita ko po ngayon na meron pong malaking hinaharap na problema si Kulaong. Bakit? Kabisado ko 'to eh. Kilala ko 'tong kumag na 'to eh. Hindi ko siya kilala ng personal, hindi pa kami nagkikita ng personal. Pinapangarap ko na magkita kami personal kasi sabi niya, dati aanuhin niya ako eh. Ano pa, kasi ang alam nitong si Kulaong, ako ay 4'11". 4'11" lang ako. Yun ang alam ni Kulaong. Sabi niya, parang may sinabi, ibibitin yata ako pati warik o basta pinagsalitaan ako niyan kung anong banta. Ewan ko lang kung kaya niya kaya niyang gawin sa akin yun. Baka siya ang itiklop ko ng 18 eh. Ah, Eto si Kulaong, kayang-kaya kong itiklop to ng 18, kaliwa lang ang gamit. Ako po lumaking galit ako sa mundo eh. Lumaki kong walang ya. Kaya yung mga katulad ni Kulaong na bunganga lang, ala pong dating sa akin. Kasi ako po, hindi po ako mabuting tao, hindi po ako mabait na tao. Marami akong konyat dito sa ulo, mga pukpok ng bote, pukpok ng tubo, pukpok ng 2x2, nasaksak ako sa tiyan. Hindi po ako yung natatakot sa mga ganitong katulad ni Kulaong. Kaya, nung nagsasalita si Kulaong ng mga, panoorin ninyo, pakinggan ninyo maigi mga pinagsasabi ni Kulaong alam ko may takot tong nararamdaman ngayon. Halos wala na. Yung prinsipyo at paninindigan na lang medyo natitirang konti. I wish to keep that intact. But open ho ako. Open ako. Hindi ho ako nagsasarado ng pintuan. Ako ho yung laging may second chance. Sila ho yung nauna, hindi po ako. Gumaganti lang ako. 'Di ba? Sabi niya sila po yung nauna, gumaganti lang ako. Teka Kulaong, saang banda ka gumaganti ba? Ah, kung tutuusin, ikaw ang nauna. Ikaw ang nauna, Kulaong. Alam mo sa sarili mo yan, ikaw ang nauna. Ikaw ang naunang nanloko ng tao. Ikaw ang naunang nanloloko ng mga OFW. Ikaw ang naunang nanloloko ng mga mamis, mga matatanda na nakatira na sa abroad, sa Amerika, Italia, sa Europe, sa Canada. Yan yung mga niloloko mo, mga nahuthutan mo. Mga napirahan mo na hindi mo na binalik ang mga pera nila. Yan po yung style niya. Katulad din ni Inay Mary Ann, yan. Kulaw, ikaw na una. Hindi mo pwedeng sabihin na gumaganti ka lang kasi wala kang gagantihan. Ikaw ang ginagantihan ngayon, Kulaong. Alam nating sa ating dalawa, mas ako ang naghihiganti sa'yo ngayon. Hindi ikaw ang gumaganti lang. Kulaong, ano yun? Nagka-amnesia ka ba? Yung mga taong pinagmumura mo noon, binabantaan mo buhay, kaming 14 vloggers. Nakalimutan mo ba? Yung mga pinagsasabi mong mga masasama sa amin? Ha? Ano yun? Hindi mo natatandaan yung mga pinagsasabi mo sa amin? Nung time na kami umalis sa pagsuporta sa'yo?
Kaya dito Kulaong, huwag kang magpaawa. Huwag kang magpanggap na ikay mabait. Huwag kang magpanggap na ikay open sa kapayapaan. Alam namin ang pagiging hunyango mo. Hindi ka ganyang kabait, Kulaong. At wala kang mauuto dito. Hindi mo mauuto si Boss MG, si Food Genius. Hindi mo mauuto ang mga tao, taong bayan. Hindi mo mauuto si Kuya Erwin, si The Kings, si Konsehal ba o Kapitan Igme, si Abel Pangilinan. Hindi mo mauuto yung mga yan. Lalong-lalo na si Makagago, Kulaong. Sineryoso ka. Ah, Alam mo ba yung mga abogado na nakausap ko? Ah, Ilan na yung abogado ni Boss MG? Parang apat na. Diyos ko, ilang ilang abogado yung kumakausap sa akin na kung gusto kong kasuhan si Kulaong, kung meron akong gustong gawing legal actions, kung kailangan pa ba ni MG ng abogado. Sabi ko, si MG na lang po ang kausapin ninyo. Ah, Kasi sigurado ko talaga, Kulaong, wala kang ibang patutunguhan kung hindi Hoyo talaga. Hoyo talaga to, Kulaong. Walang biro. Kaya nga, di ba lagi kitang sinasabihan, Kulaong, kung meron ka pang natitirang kayamanan diyan talaga at kaya mo na mag backdoor papuntang Malaysia o papuntang Indonesia, mag backdoor ka na, Kulaong. Maawa ka sa sarili mo. Marami nag-aabang sa'yo sa loob ng kulungan. Tingin ko this time madodonut ka. Madodonut ka. Talagang ano ka, magkakadayariya ka, Kulaong. Magkakadayariya ka sa mangyayari sa'yo. Usong-uso na ang salitang Kulaong. Masarap po kasing pakinggan yung Kulaong, di ba? Ha? Nawala yung live ko. But if they want to buy out peace, my house is open. My house is open. I'm willing to lay down cards. Sige, dahil sa message niyo. Trap yun. Alam natin na hindi po ganyan si Kulaong. Hindi po mabait si Kulaong. Alam po natin na walang iya po yan. Alam po natin na ano, alam po natin na hindi po siya ganun kakalmado, ganun ka ano. Ito po lahat po for theatrics. Para sa palipad, para sa pagpapapansin, for the clout. Kasi ano na naramdaman niya na sineseryoso na siya ni ano. Sineryoso po talaga siya ni MG. Ramdam niya yan. At meron na siguro ding mga nagsasabi diyan na nagkamali ka ng kinalaban mo. May mga nagsasabi na po siguro diyan na yung temporary liberty mo mukhang magiging temporary talaga dahil sa ginagawa mong katarantaduhan ngayon. Tsak po meron na pong nagsasabi diyan na kailangan mong manikluhod kay Boss MG, kay Food Genius, kay Kuya The Kings. Kailangan mo magbait-baitan para hindi ka mahuyo. Dahil sa mga darating na araw, huyo po talaga ang patutunguhan nito. Wala po itong ibang patutunguhan kung hindi huyo. Swak na swak sa banga to. Dun sa mga kaso na ano na sinampa ni Boss MG. Sa kanya grave threat, yung mga siguro baka defamation, cyber libel, mga ganyan. Yung pang mga anak. Anak ni ni Mighty Manong at ni MG. Sa CICC yan. Tapos pinasa ko pa ngayon yung pambabalahura ni Kulaong doon po sa maliit na tao, yung PWD. Binalahura rin po niya yon sa SOCMED. So yan po ay mga pasok po yan doon sa batas
na may nagawang paglabag sa batas si Kulaong sa karapatan ng mga PWD. Hindi natin pwedeng sabihin dito na yung word eh. Kasi ano siya, yung bawal siya sabihin. Alam niyo naman yun, nagsisimula sa letter B. Susunod ay U, L, L, Y. Yan po yung mga yung spelling. Hindi na natin pwedeng sabihin dito yan dahil po ano siya, nagdidilaw yung ating video. May tinatawag po yan, yung monetization ay limited dahil po meron kang nasabi na hindi maganda o hindi ayos. Pinagbabawal po yun. And minsan nababanggit ko. Kaya ito pong si Kulaong, nagbabait-baitan at parang ang dating, siya pa yung biktima. Dahil sabi nga niya, gumaganti lang siya. Ang sabi niya, sila ang nauna. Pero alam natin lahat dito, na mga makakapanood nito, na si Kulaong ang naunang nanloko, si Kulaong ang naunang nantarantado, si Kulaong ang naunang nanggagago ng mga tao dito po sa SOCMED. 'Di ba? Panahon pa lang ng pandemya, alam niya na napakarami niyang tinarantado dito sa SOCMED. Yung mga tao na inutangan niya, na hindi niya binayaran, katulad ni Inay Mary Ann, alam niya naman yun. Kaya lang syempre, hindi niya yun sasabihin. Kasi nga ang pinoportray niya, big time mayaman. Pero talagang si Kulaong po, takot na. Etong nakikita natin na mga pagsasalita ni Kulaong na to, may kasama na pong pangamba. May kasama na pong takot na anytime, pwede siyang mahuyo at mahuli na po. Alam niyo, sir, ang natitira sa akin. Ayun, yun yung video. Hanggang ganun na lang. Tignan nyo dito sa video na ito kung ano po ang yung ano ni Kulaong, yung kanyang kumbaga kokontrahin natin kasi nga parang bipolar si Kulaong eh. Yung kanyang sinasabi kinokontra niya din. Tignan niyo po ito video. Patrider ang ginawa. Patrider ang ginawa. Ilan tama mo? Dalawa buhay. Wala. Limang putok, dalawa lang nakatama. Ibig sabihin, 5 putok. Tama, lupa pala yung Ariel mo eh. Pero mo 5 putok, dalawa lang ang tinamaan. Sumantad sa Amsan State. Abuli mo nga. Abuli mo yung bata na yung video na yan. Ay, yung bata nakaitim. Dali, abuli mo. Buray mo kami yung video na yan. Nagbibidyo. Tumata mo, sir. Wala, puta kakarnihin ko yun. Gusto mo patumpa ko ngayon yun yun. Huwag naman. Wag Marami mo. pang future yun. Ito. Bigyan na lang. Action lang. Yun, 'di ba? So Kulaong, hindi ka mabait. Alam namin na hindi ka mabait at alam namin na hindi ka yung mga ganyan, makikipag mabutihan ka na, yung ikaw ano ka na, yung makikipagbati sa iyo ang mga tao. Wala, hindi. Kulaong, ikaw ang kailangan lumuhod. Kung meron pong pelikula na bukas luluhod ang mga tala, meron pong bagay na salita dito kay Kulaong. Bukas luluhod si Kulaong. Yan ang bagay sa kanya. Bukas luluhod ang mga Kulaong. O bukas luluhod si Kulaong. Kay MG, kay Mighty Manong, ako, okay na ako kasi ako, sabi ko nga, ipagpapasa Diyos ko na lang si Kulaong. Pero hindi ako titigil sa pagkontra sa kanya dito sa SOCMED kasi perwisyo ang dala. Puro pa rin na pagpapanggap na Marcos. Ako nga po ay sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit po ako nag-vlog ulit ng Kulaong para makontra natin ang naratibo ni Kulaong na siya po ay isang Marcos. Kaya nga po 'di ba sinosoplak natin yung kanya sinasabi na nangungutang daw sa kanya.
etong si First Lady Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Yan ang isa sa mga advocacy natin kung bakit po tayo nagbabalik kulaong. Ngayon, ito pong si Kulaong, bukod sa mga kaso na matatanggap niya na natakot na siya alam niya na seryoso si MG. Alam niya na merong mga kumikilos na para sa kanyang pagkakahuyo. Sa mga darating po na araw, sa mga darating na na panahon, pag ako po nagkaroon talaga ng pagkakataon, nako, sabi ko sa iyo, Kulaong, meron akong kakausapin para talagang talagang ikaw ay masiguro namin na talagang mahuhuyo. Napakalaki ng ginawa mong kasalanan sa mga First Lady. Kay First Lady Lisa Araneta Marcos, sinabi mo, nangutang sa'yo ng 40 million. Nasa Australia ka, bigla ka napunta ng Amerika. Ngayon, kay Madam Imelda Marcos, tinatawag mong tita, tinatawag mong kamag-anak mo. Kay Amy Marcos wala akong paki Pero dito talaga kila First Lady, talagang kailangan mo talagang pagbayaran, Kulaong, ang mga nagawa mong kasalanan sa first family. Ngayon, etong si Kulaong, ang sabi niya, yun daw mga original video na mismong sa bunganga daw niya nang gagaling ang dapat na i-present sa korte. Yan po yung sinasabi niya. Huwag kang mag-alala, Kulaong, nandyan si Jojo Hamito. Alam niya na may mga video. Yung crew daw ng pelikula ni Kulaong, nandyan si Jojo Hamito. Andyan din ang nag-video. Kulaong, yung mismong nag-video, nakausap ko. Yung mismong original video, nakasave sa mga USB, sa mga laptop, sa mga computer. Yung mga pagsasalita mo na kaharap ang First Lady, yung raw video. Kasi ang ginamit po diyan diyan sa mga video na yan ni Kulaong na nagsasalita siya patungkol sa first family, kausap niya si Imelda Marcos. Yung pong video, napakalinaw at hindi po edited yun. Hindi yun AI. Hindi yun splice na sinasabi ni Kulaong na pinagdugtong-dugtong. Kulaong, alam mo na may nakatutok sa yung camera nung sinasabi mo na nangungutang sa'yo o nangutang sa'yo si First Lady Liza Araneta Marcos ng 40 million. Alam mo yan, Kulaong, na may video at merong nakatutok sa yung camera dahil yung mismong nag-camera, may hawak ng camera, at yung director nung time na yon na nandoon, alam mo na binibidyohan ka. Kaya nga, nagyayabang ka doon. Kinukwento mo si Paking, kinukwento mo si Neil Arce, kinukwento mo si Angel Locsin. Alam mo, Kulaong, na merong video. Alam mo yan. Eto. Alam din ni Kulaong to na may video. Eto. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat magkayamanan ng mato. Oo, sino ang mato ngayon? I am educated by the great Chief Justice of all time, Renato Serrano Puno. Alam ni Kulaong na may nagbibideo sa kanya dito. Kaya nga yan kumakanta na talagang pil na pil. Ako lang yung pwede lumapit sa kanya. Katabi kong kumain, kasama kong lahat, kasama ko sa biyahe, lahat, kasama ko. Nire-raise niya ako, binigyan niya ako ng posisyon. 2009, si Bongbong, just a congressman. Gusto nila, mag-summa cum laude ako sa MIT. Nag-cum laude lang ako, hindi sila masaya. Come on.
Alam ni Kulaong na may nagbibideo sa kanya. Alam niyan. Lahat ng original video Kulaong nakakompile and ready. Ready. Nasa mga USB na Kulaong. Ready na gamitin na ebidensya sa korte. Kaya Kulaong, kung meron mang luluhod na mga tala, ikaw yun tala na bulok. I could not see any logic in there. A lot of people speaking about the wealth of Marcos and it's not true. Don't believe it. Because the Marcos Foundation is in my leadership. Tinake over ko ang pagiging chairman ng Marcos Foundation. Walang ginawa yan. Pati MNLF, MILF, pati Abu Sayyaf. Tinulungan namin. We give humanitarian, we give optimum eye care program. Tapos nagkaroon ng total betrayal because of the interest of the oligarchy. It was a total betrayal. Kasi nabubuhay ako ng tahimik, kaya maayos. Narinig ko sa magulang ko na maayos naman yung pagtatakbo nila ng... Narinig ko sa mga uncle ko na wala na silang ginawa, pinangarap kundi maging maayos. You know what, my family dreaming to the Filipino people living in comfort. Their children going to school and be a self-reliant Filipino. Ngayon, mariremember ba ng tao yung Francis Leo Marcos? Of course not. Mariremember lang nila is Marcos. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo, sino ang Marcos ngayon? Kaya Kulaong, galingan mo ang pag-arte. Galingan mo ang pagsisinungaling Kulaong. Kasi alam mo, marami ng matang nakatingin sa'yo. CICC, NBI, CIDG, cybercrime. Lahat ng cybercrime nakatingin sa'yo. Kaya nga Kulaong, hindi kami naniniwala na nagpunta ka ng krame cybercrime. Kulaong, para kang pumunta sa sarili mong kulungan. Para kang nagpunta sa sarili mong ikapapahamak dahil sa ginagawa mo na yan. Pinapadali mo lang ang trabaho ng cybercrime. Kaya Kulaong, abangan mo. Luluhod ang Kulaong. Abangan po ninyo yan. Luluhod ang Kulaong. Maninikluhod yan. Yung yabang niyan, gatiting na lang. Yung lakas ng loob niyan, gatiting na lang. Kapal na lang ng mukha ang pinanglalaban yan. Tandaan mo Kulaong, first family ang kinalaban mo.